Good morning world, good morning Philippines, good evening sa US, good afternoon sa other parts of the world. Today is December 13, Friday the 13th. Friday the 13th po today, alas 6 o'clock? Alas 6 ng umaga dito po sa aming baryo sa Pugo, La Union. Yan, ang ganda-ganda. Yan. Oh, dito lang po ako sa Kabukiran. Pero 100 meters from here, ayun na ang aming national highway. Papunta ng Baguio. And then if you go right, pupunta ng Manila, ng Pangasinan, ng everywhere else in the Philippines. So, bakit ako tuwang-tuwa today na mag-vlog? Kasi, sa ilang mga araw is puro mga heavy yung mga subjects natin, mga topics natin. But today, meron pong isang subscriber na nag-comment na tanong is, uso din ba ang kabit-kabit sa Amerika? Natawa ko. Natawa ko kasi, well, you know, uso talaga kabit-kabit dito sa Pilipinas. Ba yan? So, habang nagchatsa tayo ng guava tea, guava leaves tea, pag-usapan natin ang tungkol sa Delia, ba't papait? Eto. Hindi lang siguro ako nagmumug pa. Anyway, so pag-usapan natin ng tungkol sa kabit-kabit. Ang sa Amerika kasi, dahil most ang mga tao doon is walang pakialam sa ginagawa ng kapwa, so parang hindi mo napapansin. Pangalawa, well, nalalaman mo yun sa mga, sometimes sa mga naging katrabaho ko, meron yung mga nagkakabit-kabit doon sa work na may mga kasal naman. So, yes, uso din na kabit-kabit sa Amerika. Hindi nga lang siya masyadong halata. Again, like I said, because accessible ang lahat, or, you know, pag gusto nila mag-hotel or mga ganon. At saka isa pang reason doon na hindi siya masyadong pansinin, hindi kagaya dito sa Pilipinas, is because syempre kasi sa Amerika yung divorce, 'di ba? So madali kung ayaw na nilang sa isa't isa at gusto nila yung iba, so yun, divorce na lang. It's very easy. Hindi ko alam, parang nakikita ko nga sa mga billboards parang $1,599 madali ang divorce. So, nakalagay naman sa mga paskil. So, the only thing na experience ko sa Amerika tungkol sa mga kabit-kabit is that may mga naging katrabaho ako na ganon. For example, yung isang like, you know, isang nurse, tapos isang CNA, ganon. Mga ganun lang, balibalita. Syempre, hindi mo naman pwedeng makita sa aktuhan, di ba? O, di ba? Wala naman. Kaya talagang hindi mo pwede sabihin no, verified ba yan? Ano ba yan? Walang ganun. Mga hearsays lang to, mga hearsays. Kasi hindi naman natin pwedeng patunayan. Kasi alangan naman na kung may ginagawa sila, titignan mo talaga at ibibidyo. No. All these are hearsays. So, ayun. At kahit pa dito sa Pilipinas, most of the time is hearsays lang niya. You know, balibalita lang. So, kung totoo hindi, I don't know. But I know na naririnig ko din ang kabit-kabit na yan sa aking mga naging workplace. And actually, halos lahat ng mga napagtrabahuan ko doon na facility is meron yung mga pangyayari na yon na nagkakabit, o yung mayroon siyang girlfriend pero may nagkikipag-girlfriend pa rin, o yung may boyfriend nakikipag-boyfriend pa rin. But then again, like I said, it's easily kept doon sa ibang bansa kaysa dito sa Pilipinas. na kumpara dito sa Pilipinas is maraming mga human CCTV.
Again, like I said, these are just hearsays. Kung uso ang kabit-kabit sa Amerika, like Philippines, kumbaga, ganun ang tanong ng isa sa mga ating mga subscribers. So, hindi pa rin siya dito sa Pilipinas is talagang na-magnify yung mga pagkakabit-kabit because unang-una maraming mga CCTV. Pangalawa is very close proximities ng mga neighbors. Pangatlo is that pag mag-away ang mag-asawa is naririnig ng mga kapitbahay. Another issue is that maraming mga Pilipina na kapag nambabae ang kanilang asawa is sinasabi nila yan sa kanilang kapitbahay. I think it's a form of therapy or naghahanap ng kakampi or for whatever reason sinasabi nila, which is again, hindi natin pwedeng sisihin ang mga kababaihan dito sa Pilipinas na ipagkalat yung pambabay ng kanilang asawa. And then another thing is na napansin ko, at ito ay hindi to nangyayari sa aming baryo, but I'm like sa Raffy Tulfo, kapag nanonood ka ng mga episodes nila sa Raffy Tulfo in Actions, marami kang napanood na nagpunta doon na sila mismo yung mga first hand naka-experience. For example, yung kumare nila, binabae ni Mr. or yung kumpare nila, binabae ni Mr. o yung kapatid ng asawa ni lalaki ni Mrs. And itong mga bagay na to, hindi na to hearsays because napanood ko na siya sa Raffy Tulfo in Action. So, yon. Kaya doon ko binase na yung sabi ko kanina na maraming human CCTV kasi maraming mga, again sa panonood ko ng Raffy Tulfo in Action is that marami din silang mga nakukuhang mga witness nakakita kung saan-saan. Tapos, yun, not only human CCTV, pero dahil nagkalat na ang mga CCTV dito sa Pilipinas, so nakikita na rin ng mga tao ang mga nangyayari tungkol sa kabit-kabit. So, this is our breakfast. Ang sarap, ang tamis. Papaya na bigay ng mag-anak. Ang tamis-tamis, ang sarap-sarap. So yun, sana po nasagot ko yung tanong nyo na kung uso rin ba ang kabit-kabit sa Amerika. Uso rin, pero hindi talamak. Kagaya dito, ulitin ko po yung point natin kasi accessible ang divorce. So pag ayaw na sa isa, gusto na yung sa iba, di mag-divorce na lang sila. So kapag nag-divorce na sila at nag-asawahan na, so hindi na yun kabit-kabit. Magiging legitimate na silang mag-asawa. Na yun ang ano dito sa Pilipinas is because walang divorce, so may pahirapan. Marami akong mga napanood na yung sumusugod yung babae sa hotel na kung nasaan yung lalaki at kanyang kabit niya o kaya yung kanilang tinitiran. That's sad. Yung bang pride ng babae is ibinababa para lang may paglaban ang kanyang pamilya. Ang mga nanay kasi dito sa Pilipinas is iniisip na lang kanilang mga anak na kapag hahayaan na lang nilang asawa nila is mawawalan ng tatay kanilang mga anak. So hindi na iniisip ng mga Pilipinang nanay ang pride nila or ang kanilang the pride na pinagpapalit ka ng asawa mo or nilolok ka ng asawa mo para sa isang babae kasi pinaglalaban mo yung karapatan ng mga anak mo, which is ganun na kasi ang naging kultura ng mga Pilipino. So hindi po tayo nanghuhusga, wala po tayong karapatang manghusga. Kanya-kanyang paniniwala po yan, kanya-kanyang
kanya-kanyang, what's the term? Kanya-kanya po yan na, na konsensya. Kanya-kanya po yan na pamamalakad ng pamumuhay mo, no? Gusto mo ng magulong buhay, sige. Hindi ka makontento sa asawa mo, sige. Para mapabayaan yung mga anak mo, sige. Gastusin mo na lang sa babae, sige. Yung pera mo, instead na para sa mga anak mo, sige. Sa mga babae naman, instead na alagaan ng mga anak, nakikipaglalaki, which again, these are proven facts na according sa mga napapanood ko lang po naman sa Raffy Tulfo in action, in which na yung mga naging loko ng mga asawa ay sila mismo nagpupunta doon. So walang magsasabi na paano mo alam, how can you verify the fact? Yun po yung fact, yung sinasabi lang natin kung ano yung napapanood natin sa na Raffy Tulfo in action. So maraming salamat po at nagagamit ko ang mga example sa Raffy Tulfo in action. Dito po kasi sa amin it's just hearsays and I cannot verify that. Yung sinabi sa akin ng isa, kahit ano ate, hindi ako aamin. Sabi ng nung napag-usapan namin siya. At tinanong namin siya, totoo ba na ikaw ay nambababae? Sabi niya, ay nakaw, kahit ano nung mangyari ate, hindi ako aamin. Sabi niya. So, the only example I can give you are the cases from Raffy Tulfo in action. At doon naman sa Amerika, again, like I said, marami rin ka nang babasang mga news na ganon. And then, again, yung mga sa mga naging mga katrabaho ko, pero, hearsays, kasi hindi ko napatunayan. Yun. Kaya, maraming salamat po sa inyong panonood. So, continue to comment below kung ano pa yung mga pwede nating pag-usapan. Pag-usapan lang natin pag-usapan natin ng something interesting. At, yung nakakatawa, mga magandang bagay. At bato-bato sa langit po, ang tamaan, huwag po sanang magagalit. Sinasagot ko lang po ang tanong ng isang subscriber natin. Ayun, maraming salamat po.